Bakit nga ba umalis yung ay kasama kong driver, mga ka-driver? Papangalanan na lang natin siya na kuan, Boy Alam. Yung nga si Boy Alam na alam niyo ba kung bakit tinawagan na siya ng Boy Alam, mga ka-driver? Tuloy na siyang umalis, mga ka-driver, kaya busy naman ako. So mag-a-apply ng trabaho sa mga baguhan driver. Ito, sana makakuha kayo sa akin ng kaunting kaalaman para naman kayo mayroong idea sa pag-a-apply. Good morning kay nanay. Nanay! Good morning. Yan, sinat out kay Glenn. Isa nating kababayan. Matulungin niya si Glenn sa mga naghahanap ng mga driver dahil niya pinapasok. Sana naman nakikinig ka at nanonood ka sa vlog ko. At hindi naman ako yung taong sinungaling hindi naman ako kagaya mo, no? Okay lang sa akin yun kahit namiruiso ka sa akin. Hindi ganon, neutral ka lang dapat, makisama ka, makiramdam ka. 11 days na walang pasok, binayaran yung araw mo, hindi ka pumapasok, naglalamog ka, nasa bahay ka lang, binabayaran ka ni boss, di ba? Boy Alam. Tapos yung 2 oras na overtime hindi sa'yo na ibigay ni boss, nireklamo mo sa akin. Mag-isip ka naman ng maayos. Hindi ko alam sa'yo kung may tama ka ba, may salty ka eh. Pag yung ubod ka na sinungalit, ubod na yabang, huwag mo unahin yun. Pag-isama ka sa tao. Yo, what's up? Good morning mga ka-driver. Magandang araw muli sa inyong lahat at welcome to my channel. Ngayon mga ka-driver ay araw ng Wibis. Maaga akong alis ngayon. Ang oras natin po 6:48. So wala akong sakay kung hindi itong mga PVC dadalhin doon sa bahay ni boss na pinapagawa sa Dasma Village. At dadaanan ko si boss sa condo sa BGC. Bali doon sila nag-overnight kagabi mga ka-driver. So kaya pagdaan ko sa kanya, diretso kami doon sa site dahil may meeting mga ka-driver. Alright, siya nga pala, kung ikaw ay driver na isang katulad ko, baka pwede mo ako ma-like and subscribe. Shout out sa lahat ng mga ka-driver ko dyan, sa mga subscriber ko dyan, sa mga bago nag-subscribe. Shout out sa inyong lahat. Ito na naman ako, gira ka na kasi ako mag-vlog dahil wala akong kasamang driver, mag-isa naman ako. Shout out nga pala sa nagtatanong sa akin dyan, bakit wala naman ako kasamang driver. So ano nga ba kung bakit nga ba umalis yung kasama kong driver, mga ka-driver? Siguro kilala naman ninyo yun. So ay papangalanan na lang natin siya na Boy Alam. Yung nga si Boy Alam na ang nabigay kasi ng pangalan niyan, mga ka-driver, ay yung boy namin. Dapat ang itawag doon sa kanya, hindi yung tunay na kanya pangalan, Boy Alam. Alam niyo ba kung bakit tinawagan na siya ng Boy Alam, mga ka-driver? No, kasama ko, pati ako nakiboy alam na din, mga ka-driver. So tuloy na siyang umalis, di ba yung huling vlog ko na parang nagpaparamdam na siyang alis. So tuloy na siyang umalis, mga ka-driver, kaya busy naman ako. So kaya nga pala siya umalis, mga ka-driver. Sandali lang tayo habang tayo mag-vlog. So atinatay tayo ni boss, subukan na tayo, babatsi na tayo, ibalin doon na tayo, abuti na kasi dapat 8:40 doon na ako. Kasi ang meeting kasi ni boss 9 AM sa site. Alright, at ito nga mga ka-driver, tuluyan na nga siyang umalis at hindi na rin nagpaalam. Siguro hiyang-hiya na sa kanyang sarili, mga ka-driver. So pati sa amin, pati sa akin, hiyang-hiya na siya. Malalaman ninyo kung bakit ba siya tinawagan ng Boy Alam, pinangalan namin. Siguro kilala naman ninyo yun, yung last na dito kasama kong driver. Ganito kasi mga ka-driver. Sana naman yung
ah, may matutunan yung kwan dyan, yung mga veteranong driver dyan. Ibig ko sabihin, may makuwang dito sa vlog ko, may makuha mo lang na kaunting kaalaman sa pag-a-apply. At kung mag-a-apply ng trabaho sa mga baguhan driver, ito sana makakuha kayo sa akin ng kaunting kaalaman para naman kayo mayroong idea sa pag-a-apply, na hindi katulad nung kasama ko na si Boy Alam ay inuuna yung yabang. Nay, good morning. Good morning kay nanay. Nanay, good morning. Si nanay, pinakamatagal na rito pa yan. Yaya sa LGB. Ang dami nakakilala niya dito sa buong LGB. Nakamatagal na yan dito. Siguro patulong yan dito mula nung pampayan. Siguro nasa 40 years na yan dito. Ganito yan, mga ka-driver. Yung si Boy Alam, nag-apply sa amin. Inuna yung yabang ba? Inuna yung yabang. So ang nagpasok kasi niyan, mga ka-driver, tinulungan lang nung kasama natin, kaibigan natin driver yan. So hindi ko naman kilala yan, mga ka-driver, no? Ayos siya ating camera ko. Medyo buwang ba. Hindi ko naman kilala yan, mga ka-driver. So kilala yan ng kaibigan ko, kay Glenn. Shout out kay Glenn, isa nating kababayan. Matulungin niya si Glenn sa mga naghahanap ng mga driver, dami niya pinapasok. Yung nga lang, yung mga ganyan pinapasok minsan kasi sumasablay. Tulad yan, pinasok niya sa amin si Boy Alam. Pinasok niya, tinulungan niya. Kaya lang, ang tawag doon, hindi rin niya alam na gano'n yung kanyang attitude sa amin at saka kay boss at sa mga kasama ko, mga tauhan. Kasi ang kay ko naman, kay Glenn, mga ka-driver, tumutulong lang naman si Glenn. Kahit tayo, tumutulong din naman tayo sa mga nangangailangan kung kailangan maging driver. Pero yung nanghingi sa kanya ng tulong, ipinasok naman dito sa amin, ang kasama ko. Ubod ng yabang, ubod ng sinungaling. Inuna yung yabang, mga ka-driver. So yun nga, nag-apply, nagpasa sa akin ng biodata. Siyempre, tinignan ko yung biodata sa akin binasa. At binasa ko naman, mga ka-driver. At sabi niya, alis na sa kanyang trabaho. So yung binasa ko yung biodata, mga ka-driver, yung kanyang experience, almost lamig masyado, bawa natin, almost 20 years siya, mga ka-driver. So magugulat kayo, mga ka-driver, sa almost 20 years wala kang alam na kalsada. Ganito yan, mga ka-driver. Sana naman, ito naman si Boy Alam, isa ko din followers ito sa Facebook. Isa ko rito siyang subscriber. So ako, nakablock siya sa akin sa phone at sa Facebook. Lahat naman nakakuha sa akin. So block niya ako. So okay lang. Kay Boy Alam, imbis na matulungan ko siya, hindi ko siya matutulungan. Boy Alam ay hindi naman kita sa inaano, at ikaw ay naging kasama ko rin sa loob ng isang buwan. Pero ubod ka ng yabang, ubod ka ng sinungaling, na may ruwisyo ka pa. Ito yan, mga ka-driver. Sisimulan ko doon sa pag-a-apply niya. At ito si Boy Alam, tawag dito, paano ko ba ito sisimulan? Nag-apply siya kay boss. Yung kanyang experience sa pagdadrive, sa mga baguhan dyan, sa mga dating mga driver, mga veterano, huwag naman nyo itong gayahin, mga ka-driver. Siguro ang nagsasabi lang ng ganito yung mga baguhan pa lang, nung unang yabang, kaya nakaganito, ganito yan. Binasa ko yung kanyang biodata, mga ka-driver. Biodata, yung kanyang resume na ibinasa. Resume. Ang kanyang naging experience, 2000 to 2005, naging driver siya na isang Grab Metal Corporation. Metal parang corporation ata. Hindi ko lang mabasa. Parang kalimutan ko na. So 2000, at ang kanyang doon, experience, operator and driver,
Ito yan. So, and then, after nun, 2005 to 2010, 2005 to 2010, nag-family driver siya. Nakalagay doon sa resume niya, no? So, 2010, after nun, 2010 to 2015, hindi ko lang alam ha kung mayroon ng 2010, kung may Grab na ba, may Uber na. Hindi lang ako masyado kasi pag alam ko 2012 eh. Hindi ko lang masyadong fan. Pero may alam ko ng Uber bago naging Grab eh. Kasi nga yung kumpanya ng Uber binili ng Grab. Ito nangyari niya, no. 2010 to 2015 naging Uber Grab siya na driver. So nakalagay doon. So 20, ibig sabihin 15 years na siya nagda-drive. So nag-resign naman siguro siya, nakalagay naman doon naging driver siya ng isang Koreano na ang nakalagay doon. Boy, alam, sana naman nakikinig ka at nanonood ka sa vlog ko. Hindi naman ako yung taong sinungaling eh. Hindi naman ako kagaya mo, no? Okay lang sa akin yun kahit namiruiso ka sa akin. Ganito yan, no? Naging personal driver siya ng isang Koreano. So after nun, naging driver siya ng tawag dito, meron siyang pinasukan 2020 to 2021 na isang driver din ata ng driver din. So yun nga, tapos after nun, naging driver din pala daw siya diyan sa Corinthian Village. Corinthian Village, alam naman niyo yan, mga sikat na village yan. So after nun, lumipat nga dito ay ang amo niya ay Indiano daw eh, Indiano. Daw. Ngayon, lumipat nga rito dahil nga naghahanap ako ng driver makakasama. So sa ating bilang driver, tayo napakasarap natin may kasamang driver na may partner tayo, no? Pero kung gano'n din ang magiging partner natin na lahat ng daan dito ay alam at ikaw yung pinapangunahan, hindi na naman pipili sa gano'n yun. Tinuturuan mo na ayan, lahat alam niya. So tatanggap siya ni boss, mga ka-driver, no? So ang sabi sa akin ni boss, unang araw pa lang yan, kasi yan, tinatagtad na ako ng tawag, tinatagtad na ako ng text na kung pwede ipasok ko na. So base pa lang doon, binabasa ko na yung kanyang, alam mo yun, binabasa ko na yung kung bakit niya tinatagtad ng text o tinatawagan. Parang inistorbo niya ako. Sabi ko mayroon yatang hindi maganda na bakit gustong pumasok, no? Siyempre nababasa ko. Ngayon, sabi ko, waiting ka lang dahil sabi ko si boss, o kaya din naman at si boss na lang i-chat mo, huwag naman ako. Binigay ko na yung number sa'yo ni boss, si boss lang kayo mag-usap. Ngayon, kinausap ako ni boss, mga ka-driver. O, ganito, bago daw siya pumasok, hiram daw muna siya ng pera. Dahil doon sa trabaho niya, alis na siya. So, medyo malaki inihiram niya. Siguro, ito naman mga ka-driver, kahit sino mga amo dyan, bago ka kailangan driver, hindi pa nakikita yung pagmumukha ng tao, bilang resume pala ipinasa, siyempre may cellphone tayo, na messenger, o ganito, o kaya Viber, doon pa lang binabasi, no? Binabasi. Tumawag daw kay boss, si boss, kinausap ako, mga ka-driver. Itong daw si Boy alam ay aalis na doon dahil hihiram muna ng pera. Sabi ko, ano ba Joe, pairami natin? Sabi ni boss. Sabi ko, huwag sa share kasi tawag doon, huwag na share muna kasi di bali na, wala man ako sinabi di bali wala kasama. Sabi ko share, huwag na. So gusto na share magkaroon agad ng driver, no? Di ang nangyari ganito. So kailan ka ba mag-i-start? Ay gusto na daw niya lumipat. Sa pamagitan ng telepono, sa tropon, kinausap siya ni boss na magkano ang bibigay sa'yo? Ang bibigay ko sa'yo, magkano bang kuhan mo? Magkano bang starting mo dyan? So binigyan siya ni boss. Ngayon humirits pa siya. Sabi niya kay boss, boss, pwede mo dagdagan. Kasi
Alam ko naman lahat Metro Manila, kabisado ko. At alam na alam ko, sir. So, yun nga, kaya tinawagan namin Boy Alam yan, no? So na-interview siya ni boss, doon yung mga sasakyan na ginagamit niya, okay naman naman sa kanya. Fortuner, Mercedes, van, yan. Pero hindi namin alam yung bagong hybrid pa lang ngayon, hindi pa siya nakaka-driver. Ito. So binigay siya, inopera siya ni boss ng magandang sahod, makaka-driver, napakaganda ng bigay sa kanya. May allowance siya, may OT siya. So, yun nga, pareha tawag sa akin, pareha text sa akin. So, nagkita kami ng Monday, nagpumasok na ako. Dahil nga Sunday, day off ko. Anong oras na ba? Alas 7 na. Ang sabi niya, nagkita kami doon. So, okay naman yung pag-uusap namin. At okay naman yung kanyang drive, tinuturo ni boss. Tinatanong siya ni boss yung pagdadrive kung kabisado niya Metro Manila. Lahat daw niya ay kabisado. Pero dapat ganon, kung ikaw yung matagal ng driver o bago kang driver, magsabi ka ng totoo kahit alam mo yan o minsan mong mapuntahan. Sabi mo lang sana ganito na, sir, yung lugar na yan, may napuntahan na ako dyan, hindi ko masyadong kabisado. Kasi bawat amo na nagiging amo ko, iba-iba naman pinupuntahan. Hindi naman doon na nagiging daan. So, lahat ng driver naman kasi hindi naman perfect, di ba? Kagaya ko, may kita ako 2 dekada nagda-drive, pero hindi ko pa rin ma-perfect mga ka-driver. Totoo yan. So napakasarap nung na kahit matagal ka na bago ka sa trabaho, na ikaw ay aalalayan na kasama mo, na tuturuan ka, di ba? Napakasarap nung. Pero ito si Boy Alam, ayaw niya, mga ka-driver, no? Ganito yan. Tinatanong siya ni boss, lahat daw alam. Ito na nga nangyari, mga ka-driver. Ilang araw parang nagdududa na si boss. Sabi sa akin ni boss, totoo ba ang driver yan si Boy Alam? Ang sabi, base sa resume, yung po ang ipinasa, sabi nung kaibigan ko ganun din. So hindi namin pala alam na ganun. Hindi ko alam kung matandayan ba siya o hindi. Bawat biyahe nila, bawat tinuturo ni boss, hindi niya matandaan. So nagpunta sila ng mga ka-driver ng BGC. So ilang kanto lang naman yan. At yung pupuntahan, ilang daan na sila doon, 5 bilis, hindi niya matandaan, mga ka-driver. Ito ang pinakamasiste niya, no, mga ka-driver. Kasi ubod kasi na sinungaling, no, ubod na yapam. At sana yung mga nag-a-apply sana dyan na driver na bago lang, at yung mga matatagal na, pag-a-apply na bilang driver, huwag yung mayabang, huwag yung unahin yung yabang ba, na alam nyo yung mga daan. Huwag ganun. Kasi yung nagsasabi ng mga ganyan, yung alam na tandaan, yan yung mga baguhan kasi alam mo yun, yung inuuna yung yabang nila para gusto agad nila makapasok. Hindi ganun yan ang pinagbabasihan yan, no, mga ka-driver. Adi nagpa-drive si boss kasi siya mga ka-driver, yung driver ni boss, siya nagpa-drive si boss na papuntang BGC. So simple lang naman ang daanan dyan. Alam niyo yan kung saan ang daan para pati po na to BGC. Nangyari, mga traffic siguro C5 at Itcha. Ito naman kasi mga sasakyan namin, may mga decal ng Aguinaldo, may mga subdivision sa Makati. Yun nga yung mga lusot-lusot dyan para hindi matraffic. Kampante naman ito si boss na alam niya yung daan, dahil nga si boss nagtatrabaho o computer dito sa likod, kahit si madam. So yun nga, punta sila ng BGC. So nagdaan silang katipunan, then bonus sirado, pumasok silang Aguinaldo, lumabas silang Itcha, Krami. Pagdating ng Itcha Ortigas, kumaliwa sila papuntang Meralco, doon siya pinapadaan. Ngayon kung alam niyo yung pagbaba ng Meralco, ng flyover ng Meralco, may DepEd doon sa kaliwa. Hindi ko lang ma-straight yung unang stoplight, no? May DepEd sa kaliwa.
Imbis na diretso niya sa captain at dumiretso siya sa may Urambo, kumana siya, hindi niya doon idinaan, mga ka-driver. So binaban niya sa may dipit, yung sa may sin, si Joseph ba yun? Palabas ng Lanusa. So ang nangyari doon niya idinaan. Imbis na dumiretso siya, ikinaliwa niya, doon si boss na nagalit. Ang sabi ni boss, kala ko ba alam mo? Lahat ng tinatanong ko sa iyo alam mo. Inupira ka ng mata sa sahod at kampante kami na alam mo. Pero kada lakad natin, bakit di mo tinatandaan? So, ang gusto lang ni boss, sumagot sa tanong niya. Sumagot man lang siya kung bakit doon siya dumaan. So, ang sagot niya, mga ka-driver, ay ganito. May sinagot siya ng pabalang eh. Di ba andito na tayo? So, ando na nga, pero imbis na 2 minutes yung pupuntahan mo, 2 minutes na lang, ginawa mo pa ng 6 minutes. So, napakalayo. So, may oras hinahabol si boss, imbis na makasibgo sa oras, lalo na dagdagan pa, di ba, mga ka-driver, no? Doon na nagalit si boss, mga ka-driver, na sa totoo lang si boss napakabait yan. Pero stand niya na nagalit sa kanya. Siyempre kahit naman ikaw ay magpalit kayo ng sitwasyon, siyempre magagalit ka kasi sabi mo alam mo. So, first time ni boss na magalit sa sobrang galit sa driver. High blood si boss at tinatanong pa siya, ayaw sa niya sumagot. Ngayon doon na sila nagkaalaman kung talagang driver talaga si Boy Alam, kasi nag-apply siya, lahat alam niya yung resume na ipinasa niya, alam na alam ni daanan. Dapat ganun, pag di mo alam o bago ka pa lang, sabi mo na yung totoo at na kaya naman share natin yan. Pag nadaanan natin yan, kaya natin puntaan yan. Ganun lang yan eh. Ang sabi ni boss, sabihin na, dapat sinabi niya na hindi niya alam, hindi niya natatandaan. At para masabi niya, kaya para sabi, ituro ni boss yung daan. So simple lang naman, hindi man siya papagalitan ni boss at ni ma'am. Kasi bakit ka papagalitan, no? At ikaw nga, hindi mo na nga alam, tapos papagalitan mo pa. At di may stress yung tao, di ba? So yan naman si boss at si madam. Pag hindi mo alam, pag sinabi mo sa kanya, okay lang kay boss yan, normal na sa tao yan. Sasabihin niyan, ganito, oh. Wala, hindi ka papagalitan ni boss, hindi ka papagalitan ni boss. So mas okay nga yung sasabihin mo hindi mo alam. Huwag mo sasabihin na alam mo, na hindi mo pala alam. Ano? Ito, ang masama niya mga ka-driver. Yan. Umuwi na. So, kinabukasan ay magpapatrip sana si madam kay Boy Alam. Kaso ay dito medyo natatakot si ma'am na magpa-drive dahil nga kung may trabaho siya dito sa likod nagko-computer, baka daw siya pupunta niya ibang mapuntahan, hindi niya maturuan, masabi. Takot si madam na magpa-drive. So kinabukasan, ito na, ubod ka talaga ng ubod ng yabang at sinungaling. Pasensya ka na ha. At Boy Alam, ikaw ang naging content ko ngayon, no? Gusto ko lang malaman makakuha ng yung mga ka-driver ng kaunting kaalaman, no? At kinabukasan, mga ka-driver, i-drive ko si ma'am papuntang ng Rockwell. Ang sabi ni ma'am, siya sana yung magiging driver. So nag-aalangan si ma'am, pero no choice, mga ka-driver, no? Dinrive ko si ma'am, ito ang gamit ko. So kung sasakyan kong gagamitin sana, mga ka-driver, yung Land Cruiser. So yung gamit niya Land Cruiser, nilinisan niya, basan niya, inutusan siya ni boss ang susi ng LC200. So nadala niya, mga ka-driver. Doon pa lang, mga ka-driver, napakasinungaling na, no? Sana naman Boy Alam, magbago ka, huwag mo gawin sa ibang amo, sa ibang mga driver. Ito nga, kinukuha ko so sila Land Cruiser, 4 na kami naghahanap, hindi namin
hindi namin makita. Ang sabi niya, nasa sombrero ko daw sa helmet. Ay, hindi sa sombrero ko. Nilagay niya doon sa table. So, ilang beses ko binuklat, yung sombrero at helmet ko wala doon. At apat na kami naghanap. Si Ross, Jeffrey, ako. Hindi nga namin matukoy. Idinarive ko si ma'am ngayon papunta ng Makati. Ang sabi ko kay ma'am, kay madam, ma'am, saan ba tayo? Kasi nagmamadali, malilit na, no, mga ka-driver. Sabi niya sa akin, sa Pusinyo tayo, Joseph. Sa Makati, sabi niya, oo. Sabi niya, sabi ko pala ganito, sa Makati, Rockwell. Oo, sabi niya. Pero hindi doon sa Jewel Restaurant, doon tayo sa building. Yung sa amo dati nung kasama ko kay Binet. Okay. Drive ko ngayon. So, tinatawag kaya ni ma'am, si Boy Alam na para sumunod at ako'y uwi na ako magdadrive kay boss. So, tinawagan niya, ganito yan. Ang sabi ni ma'am, sumunod ka at si Joseph papauwi ko. Sabi niya mga ka-driver, okay, doon mo ako punta sa Pusinyo. Sabi ni madam, sabi naman ni Boy Alam, okay ma'am, sige po. Narinig ko yung usapan nila, naka-loud speaker naman. Ngayon, sabi ko ma'am, at ako na lang tatawag kay Boy Alam. Kami dalawa na mag-coordinate para magkita kami. So, i-drop off ko na si madam, mga ka-driver. Ganito yan, no? Sabi ko, hindi, sabi pala ni ma'am, bago kami mag-usap ni Boy Alam, alam mo ba yung Pusinyo? Sabi ni madam, alam ko ma'am. Okay, saan ba yung Pusinyo? Ngayon, sa Makati. Tumama siya sa Makati. Saan sa Makati? Ang Pusinyo. Ngayon, pinapakiramdaman ko, mga ka-driver, siguro mga siguro matagal eh. Sabi natin yung isang minuto, matagal na yun, hindi niya masagot. Sabi natin, sasabihin ko na sa'yo, 5 beses tayo pumunta doon, hindi mo pa malaw. Sa kanyo, sa Rockwell. Oo, sige ma'am. Ngayon ka. So, sabi ko ma'am, ako lang tatawag kay Boy Alam. Mag-usap na lang kami dalawa. Magpalit na lang kami ng yung gamit na pagpapalitin namin yung mga gamit ni madam. Tinawagan ko siya, mga ka-driver. Sabi ko, dito tayo sa Pusinyo, sa Rockwell. Alam mo ba yan? Oo, alam ko. Saan tayo magkita? Sabi niya. Sabi niya, sa circle. Kasi hindi sa circle. Doon tayo sa building. Sabi ko, doon tayo magkita sa lobby, papasok ka doon. Alam mo, sabi ko sa kanya, saan ka dadaan? Ngayon, hindi niya masagot, mga ka-driver, kung saan siya dadaan. Sabi ko, Boy Alam, pag nandiyan ka na sa EDSA, mag-estrella ka. Pag tinumbok mo yung estrella, bago mag-GP Rizal, andun yung building. Mauuna ka yung circle na Pusinyo, bago yung pangalawang yung building doon sa kanan. So ang ginawa niya, andun siya nag-antay sa Cambia Street, doon sa circle. Ang tagal, hindi niya pumasok. Yun, umabot siguro kami isang oras. Anong nangyari niyan? Okay na, umuwi na ako. After niyan, mga ka-driver, masyado natang mahaba yung kuha, no? Mga ka-driver, yung aking parang dinidimo. After noon, mga ka-driver, kinabukasan, nagkita kami sa kondo. Ay
Inopen niya sa akin, siya napagalitan doon ni boss. Garni-garni. Sabi niya, sabi ko, mali naman kasi yung dinaanan mo. Hindi, alam ko yun. Sabi niya, doon talaga magandang daan. Hindi, sabi ko, boy, alam. Mas alam ni boss yan kaysa sa'yo. Sabi ko, alos ilang taon na ako dito, dyan si boss dumadaan, tapos doon padadaanin. Siyempre magagalit sa'yo si boss at sa'yo mo alam mo. Ngayon, sinagot niya ako ng mga kadriver ng pabalang. Kung nagmamadali pala siya, di na magpapagawa siya ng sarili ng tulay ng daanan. Sabi niya, para hindi siya magmadali. Yun doon pala mga kadriver. Hindi ko alam ba kung may tama ba siya o may shaltik siya mga kadriver. Pati yung boy namin napailing. Dapat di gano'n. So, yun nga, kada turo ko sa kanya, dito ang daan, dito puntahan mo. Hindi, alam ko yun. Hindi ko, alam ko yun, sabi niya. Kahit di mo sabihin sa akin. Ngayon ka, mga ka-driver, yun nga, lahat ng kuha niya, pupuntahan niya, lahat niya alam. So, pagdating naman doon sa pupuntahan niya, bigla tatawag sa akin. Sabi niya, alam niya. So, ito nga, ayaw niya nga magpaturo sa akin, pati doon sa sinabi niya kay boss na tag dito, ipakuha yung sasakyan. Alam mo, boy, yung sinabi mo sa akin na ipapi-miss natin yung kwan. Sana nanonood ka ng kwan ko, ng vlog ko, no? Papanood mo to. Na sinabi mo sa akin, ipapi-miss itong Land Cruiser. Wala ka naman sinabing gano'n, pero sinabi mo kay boss, ipapi-miss yung Land Cruiser. Pero hindi natin pinag-usapan yun. At sinabi mo kay boss, tumaas ang dugo pa sa iyo na iba yung pinag-usapan namin, iba naman yung kininto mo kay boss. Hindi naman ako gano'n, boy, alam na pag kinintuhan mo ako, dapat sa kabilang tainga ako. Hindi ako gano'n. Boy, alam. So, ito nga, mga ka-driver, no? Ang dami niyang alam, pero hindi niya alam puntahan, no? Mga ka-driver. So, gusto ko lang malaman dyan na sa mga baguhang driver, sa kahit mga veterano, huwag sana naman ito gayahin. Sana ito si Boy alam magbago, kasi hindi siya tatagal sa lahat ng magiging amo niya kung ganun ang kanyang inuunay kanya yabang. Kasi hindi siya magiging matino sa magiging amo siya sa tingin ko pa lamang, mga ka-driver, no? Pag ganyan yung kanyang style. Tapos ganito yan, ano, mga ka-driver, yung sasakyan namin na Halpart na bago, ang sabi ni boss, i-ready yung susi at ililipat niya. Ang ginawa ng boy namin, mga ka-driver, binigay sa kanya susi, siguro hindi na kahit idea. Para mo na rin parang pinag-aralan mo yung sasakyan namin. Anong nangyari ganito? Binigay yung susi doon sa boy. Binigay ng boy yung susi doon kay boy alam. Kasi alam daw niya. Sabi sa akin, alam daw niya yung mga ganyang kotse. Ngayon, in-start niya, no, mga ka-driver. Boy alam, siguro naman talagang gusto ko mapanood mo to at itong kwentong ito sana maging aral sa'yo, no? Huwag mong gagawin sa iba. In-start niya yung kotse, yung hybrid na Alphard. So first time niya gumamit, mga ka-driver, para ilipat ng garahe. Itong namin, ang tagal na naka-start. Ang sabi ng boy namin, bakit hindi ka pa umalis, ilipat yan? Ang sabi ni boy alam, mga ka-driver, alam ko masyado, natay ko yung aircon. Ang sabi ni boy alam ay hindi pa umaandar. So alam mo yung hybrid na sakyan, yung Alphard, kahit mga hybrid, hindi mo maririnig yan ang andar niyan, parang electric yan. Pag inon mo yung gas niya saka yung aircon niya, saka mo lang maririnig yung andar. Ang sabi niya, ng boy, ba't hindi ka pa umalis?
para ilipat mo yan. Ang sabi naman nito ni Boy Alam, hindi pa nga umaandar eh. Paano kung makakasya ayaw umandar? Ang sagot naman ng Boy, yung mayanag na nga yung simento, paano sabihin mo hindi umaandar? Kaya ka pa dyan. Yung pala, hindi niya alam na umaandar, tapos yung cambio, hindi niya alam yung cambio kasi nga, ang cambio dito mga ka-driver, hindi yung mga cambio talaga dati. Yung gano'n, yung orong sulong lang, di ba? Yung Mercedes pa gano'n, hindi. Yung kasi bago yun eh. Yung atras noon, parang doon sa truck, andito kasi nakakabit yung manual. So yun, napaatas din naman niya, nailipat siya, pero matagal. Kaya tinanong ni boss kung sino glipat no Alphard. So sabi ng Boy, si Boy Alam. Yun nga, ay kapatid naman si boss yun. Alam nga niya. At bago yun umalis mga ka-driver, regarding naman doon sa pira na pinaghihiraman mo, okay lang naman yun. At mga ka-driver, ay Boy Alam, kasi ikaw naiintindihan naman kita kasi ganyan din ako dati, napapagdadaanan ko yan kung one day, pero kahit ngayon napagdadaanan ko din yan, pero dapat maging maayos kang kausap, makumbaba ka at maging kuwang ka sana, tawag dito, makisama ka sana. Kaso ang hirap sa iyo, Boy Alam, at sabi mo pangatlong araw ka pa lang dito kay boss, kabisado mo ng ugali ni boss, tapos ang gusto mo, 3 araw pa lang ikaw, gusto mo ikaw na yung magiging bandit sa mga tao ni boss, ikaw na yung masusunod. Hindi ganon, neutral ka lang dapat, makisama ka, makiramdam ka. Hindi yun, bago ka pa lamang, gusto mo, ikaw na agad yung kuhan, yung nasa panaka-neutral kami, gusto mo, ikaw naka-premiera ka na agad. Huwag ganon. Boy Alam, magbago ka. Kasi hindi mo kuhan yan eh, tawag dito. Pag yan ang laging ginagawa mo, hindi ka tatagal sa iyong trabaho, maniwala ka sa akin. Huwag mong hawakan yung mga tao. Kasi ang tingin mo dito sa aming tao rito, parang hinawakan mo na kami, lalo na ako, ayaw magpaturo sa akin. Kasi ang gusto ko, makasama rin kita bilang driver. So nagpapasalamat din naman ako sa iyo, naging kasama kita sa parang dali ang panahon na umabot na 1 buwan. Dapat hindi ganon. Kung tayo, kita mo ako nang matagal dito, ako pa yung kahit nakapakumbaba sa iyo, kita mo yun. Kasi minsan lang tumataas ang dugo ko sa iyo, Boy Alam, dahil nga gusto mo ikaw yung kwan eh, magiging atang dito, masusunod. Huwag ganon, Boy Alam. Neutral ka lang, makisama ka ng gusto. Huwag mo unahin yung yabang, no? Tapos tawag dito, sinahoran ka ni boss. Ang naging problema sa iyo, wala pa 20 na yung 31 ang sahod, 28 pala sinahoran ka na, di ba? 11 days, isang buwan, 2 beses si boss umalis. 11 days na walang pasok, binayaran yung araw mo, hindi ka pumapasok, naglalamog ka, nasa bahay ka lang, binabayaran ka ni boss, di ba, Boy Alam? Tapos yung 2 oras na overtime hindi sa'yo na ibigay ni boss, nireklamo mo sa akin, di ba? Hindi mo ba naisip yun na yung 11 days na pinasok mo, binayaran ka ni boss? Mag-isip ka naman ng maayos. Hindi ko alam sa'yo kung may tama ka ba o may salty ka eh. Yun lang yun eh, hindi ka man ni boss ginugutom. Ito lang mga ka-driver, ito lang ang payo ko sa iyo, no? Kay Boy Alam. At kahit yung namirwisyo ka sa amin, kaunting panahon, wala yun. Ang gusto ko lang sa iyo, Boy Alam, matuto ka. Payo ko lang sa iyo, gusto ko lang na baguhin mo yung attitude mo sa magiging amo, sa mga magiging mga kasama mo. Alam mo, sa totoo lang, gusto man kita ipasok sa iba kung naging maayos ka, kung ayaw mo na dito kay boss, o kaya nagpaalam ka man lang. Anong ginawa mo? Di ka nagpaalam, tapos i-block mo pa ako, ayaw mo sagutin.
Tapos sabihin mo, dami mo problema, huwag kitang kulitin. Hindi ko naman problema yun kung may problema ka kasi sa'yo yun eh. Bakit mo ako idadamay sa problema mo? Yung sagot ko sa iyo. Ito ang sabi ko lang sa iyo, maniwala ka sa akin sa hindi. Huwag kang maging bayabang, neutral ka lang, at huwag mo unahin yung yabang sa trabaho. Dahil sa mga ganyan, marami na akong mga nakakasama, lahat yan hindi tumatagal, no? Boy alam. Kaya sana naman, boy alam, magbago ka. Huwag mo gawin yung mga ginagawa mo. Hindi naman kita sa pinag-uulan, no? Tawag dito, nag-apply ka ng trabaho kay boss. Ang sa resume mo, nakalagay, marami kang experience. So umami ka kay boss, 4 na buwan ka pa lang ata nagdadrive dito sa Maynila. Huwag ganun. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang sinungaling. Huwag yung ubod ka ng sinungaling at ubod na yabang. Huwag mo unahin yun. Pag-isama ka sa tao, lagi ka na sa kung may bago kasama, lagi ka na sa neutral. Huwag ka masyadong paunahan yung mga tao na matagal na. Matagal na ako dito kay boss. May gitna ako 1 dekada, pero neutral ako dito sa mga tao rito. Lahat dito papakisamahan ko. Lahat neutral ako. Kaya huwag kang gaya kasi pangit siyang ginagawa mo. Alright, hanggang dito na lang mga ka-driver. Kita-kits na lang tayo sa next kong vlog. Alright, bye bye.